Pinangagod sa'yo, hindi naman ako eh. O, di ba? Ngayon, ibinibigay sa yung tama, ibinibigay sa yung katotohanan, ay mong tanggapin, hagupitin ka niya. Ayaw mong makinig, gusto mo dyan, sige, pa, lalagay. Parang kabayan eh, di ba? Ang tigas ng ulo mo ah. Di ba? Wala bang di nangyayari sa mga batang matitig sa ulo ko, pinapalo. Ganun yun. Isa yung sinasabi pa nga sa ano, sa sako, di ba? O, kung muna hintayin doon ka gawin sa'yo, gawin niya sa'yo yun. Hindi rin naiintindihan. Mas parang masaya na sila sa ganyang mga kapangyarihan. Diba? Masaya na sila ron eh. Hinanga sila ng tao. Nakikitang mas magaling sila sa mga totoong magagaling. O, sige, ibigyan hilig lang, walang ligaling. Pero ang tanong, pag siya umusga, kasama ka sa hagupit niya. Yun ang hindi nila naiintindihan. O, kasi pag ituro ka ng tama, huwag gupitin ka ba niya? Diba? Gagabayan ka pa niya. Eh, pag nagturo ka ng mali, hagupitin ka niya, lalo na kung tinuro mo yung nadisgrasya. Hagupitin ka niya. Oo, totoo yan naman, hindi ko siya alam bakit. Lumapit sa iyo ang tao nagtiwala. Dahil alam niya lahat ng tuturo mo sa kanya tama. Bibigyan mo naman. Mapapama ka tao. O, kaya nang namatay yun, gawa mo. O, hagupitin, ano ka, may guhit. Eh, hindi na pala siya ginaganon mo. Tinitin mo. Marami na, may gitna 10, hagupitin ka na niya. Kasi alam mo bakit? Sinabi naman niya na makapangyarihan Diyos. Aralan niyo ang tao ayon sa aking mga kalooban at ikuha. Hindi pa ako sa kayabangan. O, ibig sabihin mo, kung tayo magtuturo sa tao, tayo mayroong kautusan, may ayon sa kalooban ng kautusan niya. Para ang tao hindi napapahamak, hindi nagiging hambog, hindi nagiging mayabang. So, yan ang dapat na kukuhanan mo ng kaalaman. Kaya sa parting anting-anting, sasabi ko na totoo sa'yo, lahat ng anting na sa akin. Librita, medalya, panyo, bakos, lahat nga na meron ako, yan nagtataka sila eh. Kasi ang tanong ko, kasi nung nagsabog ng kapangyarihan, kung sino man yung nagsabog na yan, siyempre nakatagpot din ako. Diba? Hindi pwedeng ikaw lang. Kaya nga nagsabog eh, ibig sabihin, nung pagaw ka ng pera, maraming dumampot. O, ngayon yung dinampot mo, ayaw mong ipamagi, kaysa sa'yo ang karapatan mo yun eh. Eh, yung siyang nakadampot, ayo ito, hati tayo. Diba? O, ngayon nagagalit sila sa tao na yun. Bakit pinamamagi yung napulot lang? Kasi, ganito yun. Nakapulot ka, sinarili mo, ano tawag sa'yo? Ganid. Diba? Oh, ngayon, biyaya yan eh. Grasya yan eh. Pamagi mo rin sa iba. Oh, ngayon kung may natutunan kang aral na salita o anumang bagay na kapangyarihan, ipamagi mo rin sa iba. Oh, maganda ngayon na mamagi kaysa yung mukha kang madamot na makasaring saking. Diba? Ang bibigyan mo lang mga anak mo, apo mo, ninuno, mga ano mo, yun lang ang bibigyan mo. Ngayon, magbigay ka man ng ibang tao, taon bago mo bigyan. Bibigyan mo pa kapraso lang, hindi buo. O, kasi doon sila pumupondo, doon sa salitang, huwag mo ibigay ang perla sa baboy, baka silain ka ng baboy. Tama yun, ngayon. Kung magbibigay ka ba ng perlas, hindi mo titignan yung tao. Diba? Ngayon, ang aralan mo. Ngayon, may pabala. No, kaya ano, merong talagang kinukulit ako pabalik-balik. Bibili ng bigas, bibili ng ulam, bibigay ng pera sa misis ko. Nahiya na ako. Kasi sabihan ako ng asawa ko na,
Kung ano man yung kailangan sa'yo na tao, ibigay mo na. Kaysa naman naghihirap na punta kung ano ng mga nireregalo sa'yo. Nung malamang nagiinom ako, nagregalo ng alak. Oh. Nung malasing ako, wala na may bigay kasi tulog na ako eh. Oh. Talagang sinasadya ko yun. Nung malasing ako, kasi pag lasing na ako, wala na akong papaliwanan. Oh. Eh, nakulitan na ako, binigay ko. Ngayon sabi ko, ang pangalan ng Diyos, nakabubuhay yan at nakamamatay. Mas maganda pang hindi mo na nalaman ang pangalan niya. Hindi po ganito gano'n, eh, kailangan magpakabanal ka, ganito, papagabal, tinuro ko sa Bible, no? Tinuro ko pati pamamaraan, pagdarasal. Diba? Hindi pa siyang ilang buwan, ito na. Oh! Hindi kaya tayo nagdadasal, nagtataka siya, ba't ko rin alam? Siyempre naman malalaman ko yun. May power ako eh. Inano mo yan eh, tinanggap mo yung sakripisyo na yan, dapat gawin mo. Inalam mo yung tunay niyang pangalan, maglingkod ka sa Kanya, magsasakripisyo ka sa Kanya. Ano eh, pag nalaman mo kasi ang pangalan ng Diyos, maglilingkod ka dyan. Bilang isang, ano niya, may responsibility. Oo, tama. Parang ito, yung mga medalya, mga libreta, meron kang responsibilidad dyan. Kaya nga di ba merong mga mag-aantay umayaw kasi ayaw nila na merong responsibilidad. Gusto nila yung hindi na nila dadasalan. Kaya nangyayari, nagkakaroon sila ng gamit ng buhay na hindi na dinadasalan. Kaya nagkaroon ng libretang buhay, medalyang buhay kasi mga hindi na wala ng dasal yun. O, doon papasok ngayon. Pag ayaw mo magdasal, gusto mo mabibisa, doon papasok ngayon ng demonyo. O, ayaw mo magdasal, o ito, buhay na buhay yan. Lahat ng hihilingin mo dyan, ibibigay niya sa iyo. Oh, pero walang dasal. Hindi mo na pahirapan. O kaya yung sinasabi mo, maganda yung mga salitang buhay. O yun ang pagkakaintindi mo, magaganda. Pero may ano ka dyan, may kasunduan ka dyan. Baka hindi mo alam. Kasunduan ka. O may kapalit dyan. Kasi binigyan ka ng buhay na gamit eh. Sino ba namang ang magbibigay siya ng gamit na walang kapalit? Diba? Ngayon, bibigyan ka ng gamit na na ganyan, na buhay, na hindi mo na dinasal sa tuwan-tuwa ka. Hindi ka na naghihirap eh. Hindi mo alam, pagtapos na yung expiration mo, yung terms mo, kaluluwa mo kukunin dyan, kundi ikaw, anak mo. Yun ang kasunduan. Oh. Yan, di ba may mga mag-aanting na matatanda, may mga titinding libreta, alam nila kung kailan sila mamamatay. Alam din nila kung ano susuotin nila, at alam din nila kung anong oras sila mamamatay. O, di ba? Papagawa na ng ataw. Bakit? Kasi kasunduan yun eh. Ibibigay ko sa lahat ng gusto mo, pero sa ganong araw, akin ka. O, yun ang totoo naman talaga. Kaya nga yung iba, sasabihin, tatay ko, yung lolo ko, namatay, ganito, ganun. Alam niya kung kailan siya mamamatay. Kaya pag ako nakakausap, nasisihir, nagagalit. Sinasabi ko totoo eh. Oh, di ba? Tuwan-tuwa ka pa, namatay yung lolo mo. Alam kung kailan namatay, kung ano susunod niya, anong kabaho, kung buhay pa, anong nagpagawa ng kabaho. Kasi yun, nakipagkasundo siya sa demonyo. Di ba matutuwa ka, magagalit sa akin? Oh, kasi ako nagsasabi ko ng totoo. Kaya nga di ba pag ikaw magsasabi ng totoo, maraming magagalit sa yung demonyo. Inano eh, binibisto mo sila eh. Oh, ganun ako, kaya maraming galit sa akin. Pero totoo lang naman sinasabi ko. Di ba? Oh, ba't ka magagalit? Totoo lang naman sinasabi ko. Kung gusto mo mong katotohanan, hanapin mo yung katotohanan. Hanapin mo yung daan, katotohanan patungo sa karya ng Diyos. Yan ang hanapin mo. Hindi yung hanapin mo maraming Latin, maraming daan yun. Maraming, bawat isang Latin kasi may nagmamaring espiritu yan. Kung 10 yung medalya mo, di 10 espiritu na sa'yo. Paano sa 3 medalya mo, demonyo? Yung 7 inkanto, naloko na. Saka paghati-hatihan ka nun, baka hindi mo alam. Oh. Kung sino yung mananaig, halimbawa, 3 yung medalya mo sa demonyo, 7 yung sa inkanto, ay mahilig sa babae, mahilig sa mananaig din 3 medalyang sa demonyo. Kasi puro sa masama ang ginagawa mo. Bibitaw na yung sa inkanto kasi mas makapangyarihan yung demonyo sa inkanto.
O dalawa lang naman ang nagbibigay ng kapangyarihan. O bali, tatlo yan, di ba? No. Yung isa sa Diyos. Yun yung kabanalan. May tingin-tingin sa kabanalan, baka hindi mo alam. O yung isa sa demonyo, at yung isa sa engkanto. Ay hindi ka man tumatawag sa kanya, di dalawa lang kapangyarihan papasok sa'yo. Sa engkanto at sa demonyo. Pares mabisa yun. O yung sinasabi mo libre time, may mga medalyang malalambot. Saan ba yan? Di ba sa engkanto? O. Sa engkanto, meron na silang libreta, meron na silang medalya. Malalambot pa, buhay na gamit. Sa engkanto naman yun. Ngayon, gawa naman to ng tao. Hindi gawa ng diablo. Gawa ng tao, inilibing mo ngayon sa sementeryo o inilibing mo sa lupa. Dalawa rin na magpapangagaw dyan, engkanto tsaka espiritu ng patay o espiritu ng diablo. O, meron ng medalya ng demonyo. Ay, kagabi nga, nakakausap ko lang yung taga Italy pa yun. Pinakita niya sa akin medalya niya, may nakalagay 666, tas mata, tas pangalan ng demonyo yung nakalagay doon. O, kabilaan, iba rin sa demonyo. O, lahat ng hiniling niya, binigay sa kanya. Lahat ng kayamanan, nasa kanya. Pero ngayon, ito, Tatay Carlo, nagsisisi po kung paano po ba akong makakaalis sa espiritu na to. Kita mo? Alam na niya, nararamdaman na niya na malapit na siyang kunin. Ibinigay sa kanya yung karangyaan ng sanlibutan. Ngayon, tapos na yung malapit na matapos yung terms mo. May expiry ka na. Kukunin ka rin. Naghanap na yun siya naman nasasandalan kung sino yung lalapitan niya. Napanood niya sa YouTube na. Tsaka may nag-ano sa kanya na parang nagdikta na lapitan mo yung tao na yun na makakatulong sa iyo. Kasi ang dala-dala ng kabanalan. So kaya nilapitan niya ako. Tapos pinakita niya sa akin, sabi ko, huwag mo ipamimigay yan, ibang mo yan. So, ipamimigay mo, kawawa yung tao, bibigyan mo yan. Para bang, tapos na yung terms mo, meron akong naging kaibigan, may libreta siya, buhay. Eh, yung tao na yun, lahat ng hilingin sa libreta, binibigay sa kanya, kayamanan, binibigay, tatlo pa yan, lalaki, kung subdivision pa. Pag sinasama nga ako sa kanila, painom ako eh, bigyan din akong babae. Sabi na, pare, hindi ka ba naiingit sa akin? Ba't naman ako maiingit sa iyo? Eh kung ano yun, binibigay mo sa akin, sapat na, okay na, sobra-sobra nga eh. Ba't pa kita gagayahin? Eh, tawa siya, tinatawa na lang ako. Pag-uwi ako, bigyan akong 20,000. Pinakamababa sa pundito. Para sabihin mo lang kung kulang pa, mag-anting ninyo. Ngayon, sabi niya sa akin, kasi 7 years na eh. Punta ka rito. Usap kami habang nag-inom. Nararamdaman ko na, lagi ako na nanaginip na kinukuha ko ng mga demonyo. Sino po ikaw po? Ikaw po? Siya, nararamdaman niya sa panaginip, nananaginip na siya, na kinukuha na siya ng demonyo. Ngayon, sabi ko, pare, ano bang gamit mo? Kasi iniingatan niya yun. Pinakita niya sa akin libreta. Puro orasyon. Lahat, andun lahat. Sa baala, patalim, sa palos, sa babae, sa kayamanan, andun na lahat. Kaya kabilang, ano yun eh, 100 page yun eh. Yung kabila namang page, dito ko puro pangalan ng tao. Puro pangalan ng tao. Sabi ko, para ano to? Ba't may mga pangalan ng tao? Para yan yung mga pinatay ko. Para lumakas yung kapangyarihan ng mga orasyon na yun. Pumamatay ka ng pumamatay ng tao. Para nagiging mabisa lalo yung mga kahilingan mo. Eh, 99 na. Eh, 100. May isa pa yung pinaka 100. 100 yung pumamatay na tao, 100. Eh, 99 na. Nakita ko 99. Yung pang 100, sabi ko, sino pang 100? Tinignan ko siya. Siya yung palang pang 100. Tapos, pag siya na yung nandun, pangalan, kasi lumalabas eh.
Yung pag lumabas na pangalan ng